Alam mo na may Diyos, alam mo na mayroong miracle, alam mo na ang Diyos nagpapatawad, alam mo lahat eh. Pero you don't have relationship, you don't have yada. That is the problem sa panahon ng henerasyon na yun. And their generation arose after them, who did not know. Namatay lahat yung henerasyon nila at may bago ng henerasyon, hindi daw nila did not know, hindi daw nila kilala ang Panginoon. Pag titignan mong maigi, para bang, paano hindi nila kilala? Kailangan natin alamin, ano bang ibig sabihin yung know sa Hebrew? Sa Hebrew kasi isinulat ito. At sa Hebrew, yada. Hebrew knows, yada, often means personal relationship. Pag sinabi mong know, mayroon ka na palang personal relasyon. Ano pa? Experience knowledge. Mayroon kang kaalaman, pero na-experience mo yon. Ano pa? Covenantly loyalty. Okay, i-apply natin sa panahon nila. Tingnan mo ha. Bakit nila nakalimutan? Wala silang personal na relasyon. No, yada, they don't have yada, etong bagong henerasyon. Wala sila, but they know God. Alam nila yung history, alam nila yung dagat na pula, alam nila about Joseph, they know about Moises, they know about Joshua, but they don't have yada. Wala silang personal na relasyon. Meron silang knowledge, pero they don't experience that. Bakit? Hindi na na-experience. Because wala silang personal na relasyon. Parang ganito lang, pumupunta ka ng church, pero wala kang Kristo sa buhay. Alam mo na may Diyos, alam mo na mayroong miracle, alam mo na ang Diyos nagpapatawad, alam mo lahat eh. Pero you don't have relationship, you don't have yada. That is the problem sa panahon ng henerasyon na yun. They know the stories, but they did not know the God of the stories. Ang galing nila. Alam nila lahat ng kwento kay Pharaoh, kay Joseph, but hindi nila alam kung sino talaga ang Diyos. Hindi nila na-experience yun, kung sino talaga siya. Right? So now, ano pa yung no? Saan pa ginamit yung yada na yan? Ginamit pa kay Adan at saka si Eva. Okay, doon sa Adam at saka Eve, sa Genesis chapter 4 verse 1, sabing ganon, Adam knew Eve, his wife. Ano ba yung, alam yung yada doon? Alam niya na mayroon siyang relasyon kay Eva. Hindi lang asawa, pero mayroon siyang relasyon. Hindi lang Diyos, pero dapat mayroon siyang relasyon. Yun po yung ibig sabihin, that clearly shows yada is deep, relational, and personal, just mental. Oh, alam ko lang asawa ko yan eh. Hindi mo lang asawa yan, mayroon kang relasyon. Ano pa? Tignan yung Matthew chapter 7, verse 23. Pero umpisahan natin yung 21. Basahin natin sabay-sabay. Ginamit ulit yung yada na salita ha. Okay, verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Ano sabi dito sa Tagalog? Hindi lahat ng mga tao nagsasabing, Panginoon, Panginoon, Lord, Lord, ay sila ay maliligtas. Di ba? Bakit daw? Okay? Kailangan sundin yung will ng Panginoon. Tingnan yung verse 23. And then I will declare to them, I never yada you. Yung nyudan, yes, kilala niyo ako na Diyos, pero wala kayong relasyon. Hindi kayo ligtas. Bakit may blood? Ay bakit may cross? Kailangan may blood. Pag dumating si Jesus Christ at wala kang Holy Spirit, wala kang blood sa puso mo, hindi ka ligtas. Pupunta ka sa impyerno. Ito yung sinasabi niya. I never yada you. Wala kayong relasyon sa akin. Depart from me, you who practice lawlessness. Yan po yung yada na tinatawag. Kaya sabi ko dito, the problem in Judges, yung pinapag-usapan natin book, was not loss of information. Hindi. Nandun lahat eh. Yung information sa kanila. But the problem is the loss of personal devotion. Bakit wala silang personal devotion? Walang nagdi-disciple. Sa panahon natin, walang nagdi-disciple.
Wala akong nagtuturo.